Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po muli sa Holy Christ Church Morning Devotion. Isang malamig na pagbati dito po mula sa Japan at Hindi ba mainit na malamig po kasi. Amen. Ayan. Ayan, salamat po. Bumusta po ang bawat isa. Welcome po muli dito sa Holy Christ Church Morning Devotion sa mga nanonood sa online. At good afternoon, good evening sa ating mga kapatiran. Kung saan nandun, po, mga taga-America, Sis Mary Grace, Mimi G, tapos si Mimi G, nandun pa yata sa gym. Ayan po, sa bawat isa, mga taga-Pinas, taga-Japan, taga-Hong Kong, Canada, Kuwait, sa iba pang lugar na kung saan makarating ang ating live. Share po natin at sa HCC Servant Church. Ating pong isubscribe upang tayo ay makapag-direct live po tayo sa YouTube. Salamat po sa bawat isa, sa presensya ng bawat isa. Higit sa lahat sa ating Panginoong Jesucristo. Have a blessed Monday po muli. Ayun po, sama-sama tayong mag-aral ng salita ng Diyos, lumago po sa ating pananampalataya at magmahalan po tayo. Amen. Good morning, Sis Jen. Ayun po, hindi ko Sis Mary Grace, Sis Rhea, Tita Ay, ate po instructor today. Ayan po, from Japan po, Sis Cathy, Sis Karen Joyce, Sis Emily, Sis Edna, and Sis Anna. Ayun po yung manalangin. Ayun po, yun po ang nais na mag-lead ngayong araw ng panalangin. Bago natin umpisahan ang gawain. Baka gusto mong ako na rin. Sige po. Sige po. Ay, Yes, salamat po. Magandang umaga sa bawat isa sa atin. Salamat po sa opportunity na pinagkaloob na muli sa akin ng HCC Chain Devotion na group. Para sa iyo to, Panginoon, tinataas kita at pinapupurihan. Ikaw ang aming sandigan sa lahat ng oras ng aming buhay. Sa pagkakataong ito, Panginoon, tinisin mo ang aming puso't isipan. Ikaw lamang ang na maiwan sa aming damdamin upang ang bawat mensahe na maririnig namin na nanggaling sa iyo, Ama, hari nawa po ay tumiim sa aming puso't isipan. Ano man po ang aming mga ginagawa ngayon at ang mga padating pa, Panginoon, sa chain na to ng devotion, pagpalain mo po na makarinig ng iyong salita, Ama. Tulungan mo kami na magpatuloy na maging matatag sa lahat ng pagkakataon sa bawat oras ng aming buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang bawat mensaheng maririnig namin ay titiim sa aming puso sa kaibuturan ng aming damdamin upang ito ang aming maging gabay sa paglakad namin ng matuwid sa liwanag ng iyong mga salita, Ama. Kaya, Ama, itago mo po ako sa iyong kapangyarihan. Itago mo po ako ang aking katauhan sa iyo, Ama. Makita nawa sa aking katauhan ang iyong kapangyarihan, Ama. Maluwalhati ang iyong pag-ibig sa amin. Luwalhatiin ka sa lahat ng oras. Ikaw ang may taas at mapapurihan buhat sa simula hanggang sa matapos ang devotion na to. Ikaw, Diyos, ang may taas at mapapurihan sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. 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 Thank you. Amen po. Ayan, sige po. Tuloy na po tayo sa Word of God. Sige po, Tita Ay. At ito nga po ang ating mga salita. Tayo po ay ngayon ay ika-17th day po, di ba? Tama po. And ang mensahe po natin, ang ating scripture ay pakisamahan niyo ako sa pagbasa sa Santiago 3:9-12. At ito po ay pinamagatan ko na ang ating mga salita ay nagpapakita ng ating mga puso. Amen. Sige po, basahin ko siya. Our words reveal our hearts. Basahin ko Ito po. ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon.
at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig, nanggagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi makakapamunga ng ulibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas, at lalong hindi rin bumubukal sa bukal ng tubig dagat. Ito po ang translation o version ng na binasa ko, at sa pamamagitan ng ESV version. Sa pamamagitan nito ay pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama, at sa pamamagitan nito ay sinusumpa natin ang mga taong ginawa ayon sa wangis ng Diyos. Mula sa isang bibig ay nanggagaling ang pagpupuri at pagmumura. Mga kapatid ko, hindi dapat magkagayon ang mga bagay nito. Sa isang bukal ay sa isang bukal ba ay nabubuhay ang tubig tabang at tubig alat. Maaari bang magbunga ng olibo ang puno ng igos, mga kapatid ko, o magbunga ng igos ang puno ng ubas? Hindi rin ba makakapagbigay ng tubig tabang ang lawa-dagatan? Yan po ay translation ng ESV sa Tagalog. So ngayon, narito na po tayo sa ating topic. Kumbaga, ang ibig pong paliwanag sa atin ay, sandali po ha. Hindi pantay na pagsasalita. Kumbaga, diretso lang ang sinasabi ni James sa mga talatang ito. Pinapakita ng ating mga salita kung ano ang dumadaloy sa loob natin. Nagpapakita siya ng isang malinaw na larawan paano makakapagbunga ang isang bukal ng tubig tabang at tubig alat. Sa parehong paraan, ang ating mga bibig ay hindi dapat maging pinagmumula ng parehong pagpapala at sumpa. Gayunpaman, gaano kadalas natin nakikita ang ating sarili na ginagawa yun mismo. Maawi tayo ng mga papuri sa simbahan, pagkatapos ay mawawala ng pasensya sa isang miyembro ng pamilya, katrabaho, o kahit isang estranghero na nakakasalubong natin sa maling landas. Ang ating pananalita ay hindi lamang maayos. Ito ay isang refleksyon ng ating puso at ng Diyos na ang ating pinaglilingkuran. Ang hindi pagkakatugma sa ating mga salita ay nagpapadala ng magkahalong mensahe tungkol sa isang pananampalataya, tulad ng puno ng igos na maaari lamang mamunga ng mga igos. Ang ating mga bibig ay dapat lamang mamunga ng mga salitang nagbibigay buhay, nagpapatibay at sumasalamin sa pag-ibig ni Kristo. Ang pagiging pare-pareho sa pagsasalita ay hindi nangangahulugan ng pagiging perpekto. Nangangahulugan ito ng pagiging intentional. Nangangahulugan ito ng pagbagal bago tumugon. Pag-anyaya sa banal na espiritu, nagabayan ng ating mga salita at pagpapahintulot sa pasasalamat at biyaya na humubog sa kung paano tayo nagsasalita. Ayon sa obserbasyon natin, suriin po natin ang ating mga puso. Ako ba ay pabago-bago sa aking pananalita? Pinupuri ang Diyos sa isang sandali at nagsasalita ng negatibo sa susunod. Like for example, nag-worship tayo this morning. Nag-worship po tayo ngayong morning. And then later on, pagkatapos ng ating devotion, paglabas natin dito sa chain group natin, magmumura tayo,
Aawayin natin, makasama natin sa bahay, mga anak natin, lahat, mga asawa, ganyan. Yun po ang sinasabing, ang ating dila ay ginagamit natin sa pagpupuri sa Diyos. At ito po ay dapat nating gamitin din sa ating kapwa ng may pagpupuri sa pagkatao ng ating kapwa. So, ibig sabihin, hindi natin ito gagamitin sa maling pananalita. Ngayon, i-apply natin ito, magsanay na huminto o mag-isip muna bago magsalita. Kapag natutukso kang tumugon sa pagkabigo, tanungin natin ang salitang ito. Ang salita bang bibitawan ko ay magdudulot buhay o pinsala? Tanungin natin sarili natin. Piliin na hayaan ng iyong mga salita na may pakita ang pag-ibig ni Kristo sa bawat situation. Huwag nating sinasabi dito sa ating meron akong binuksan na hindi pantay-pantay at mali ang paggamit ng dila upang pagpalain ng Diyos at sumpain ng mga taong nilikha. Katulad ng sinabi ko kanina na ang dila natin ay nagpupuri sa Panginoon. So dapat ito lagi natin gagamitin sa wastong paggamit. Kumbaga, hindi natin ito po pwedeng gamitin natin sa pagmumura, pagsasalita ng mga salitang hindi ka nais-nais. Dahil ang isang pinagmumula na hindi maaring magbunga ng parehong tubig tabang at tubig alat. Yun po ang ibig sabihin. Kabilang sa mga naobserbahan natin, na ang ating mga salita ay refleksyon ng ating espiritual na kalagayan at isang tanda ng tunay na disiplina sa sarili. Habang kinikilala natin ang mapanirang potensyal ng dila, ang ibig sabihin po nun, ang tunay na pananampalataya na makakamit lamang sa pamamagitan ng isang nabagong puso at sa tulong ng banal na Espiritu. Ang kasama natin, ang katulong natin sa ating paglago, sa ating paglakad, sa larangan ng pagiging isang Kristiyano, ay ang banal na Espiritu. Since tinanggap natin ang Diyos, tinanggap natin si Jesucristo na ating Diyos at Panginoon, nararapat lang natin na siya ay pasalamatan at lagi natin siyang gawing gabay upang hindi tayo magkamali, hindi tayo magkasala, hindi tayo Diyos. From time to time sa araw-araw ng ating buhay, magkakamali tayo, magkakasala tayo. Subalit, kung kasama natin ang banal na Espiritu, the Holy Spirit will prevail all the words that comes out from our hearts. So, kailangan natin na panindigan na tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi tayo santo, hindi tayo katulad ng Diyos na malinis, perpekto. Subalit kailangan natin na gawin ang kanyang likeness, maging Christ likeness tayo. Since tinanggap natin si Kristo Jesus na ating Diyos na tagatulong sa ating lahat ng kabuhayan, provisions, protections, sa lahat ng pagkakataon, nakarapatan lamang nating ibalik sa Panginoon ang kapuri-puri sa bawat gawain natin. Hindi katanggap-tanggap ang pangangatwiran ng wala sa ating nangangatwiran ka sa pagkukunwari, paggamit ng isang bibig upang purihin ang Diyos at sumpain ang ibang tao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At saan ba ako? Ang dila ay sumasalamin sa puso. Yan po ang tatandaan natin. Ang paraan ng pagsasalita ng isang tao ay nagpapakita ng kanilang panloob na kalagayan. Kaya ang pagpapala at pagmumura ay hindi maaaring magsama sa isang tunay na mananampalataya. Kumbaga, kailangan natin, the words have immense power. Kumbaga,
power of tongue, which can be used to build up or tear down. Pare-pareho tayong nabubuhay dito sa mundo at anak ng Panginoon. So, kailangan natin ng ang ating kailangan ay spiritual transformation. The true control of the tongue comes from a deeper change, a transformed heart which leads to consistent, sanctified speech through the power of the Holy Spirit. Ngayon po, sandali kumbaga, ayun. Kailangan daw natin kinikilala natin ang mapanirang epekto nito. Kailangan nating ang emotional at spiritual na pipinsala sa bawat salitang bibitawan natin na maaring idulot ng mga nakakasakit na salita sa ibang tao. Kailangan ay maingatan natin upang hindi tayo magkasala sa kapwa natin, hindi tayo makasakit. At ganun din naman, kung tayo ay, kumbaga, sa ating pakikinig, sa ating pagbubulay-bulay ng mga salita, kung sino ang nasa harapan natin, huwag nating tingnan yung tao. Ang tingnan natin ay yung mensahe na ipinaabot ng ating Panginoong Diyos. Ay yung huwag nating titignan ang tungkol sa paghusga sa tao at sa mensahe, sa preacher at sa nakikinig. Kailangan kung ano yung mensahe ng Panginoon, doon tayo magpo-focus. Ang iyong mga salita ay nagpapahayag ng isang makapangyarihang spiritual na pointers o pananaw, isang pagtuon na hindi sa mensahero o sa mga pansamantalang nagtuturo na leader o at istruktura ng autoridad ng tao, kundi sa malalim na epekto at pinagmumula ng mensahe mismo. Ang mga salita ng Diyos mula sa banal na espiritu ang magbibigay diin sa diwa ng kapangyarihang makapagbago ng banal na komunikasyon. Anumang makalupang damdamin ay sumasalamin sa malalim na pananampalataya at isang pangako sa espiritual na katotohanan. Ito lang po yung masasabi ko sa umagang ito at harinawa po ay meron kayong mapulot sa pagnilay-nilay natin habang sa pag-uusap natin about kung ano ang nararamdaman ninyo, ano ang dapat natin gawin, na dapat sa lahat ng pagkakataon, ang ating dapat malaman, kilatisin natin ang ating sarili, dahan-dahan magsalita. Katulad ko po, minsan nabibigla ako. Yung po ay isang tendency ng isang tao na walang pagpipigil sa dila. Lahat naman tayo hindi makapagpigil minsan sa dila. Subalit ang dapat nating gawin, kumbaga, pigilan natin na makapagsalita ng hindi karapat-dapat sa ating kapwa. Katulad nga po, inuulit ko, ang Diyos ay pinupuri natin. Sinasamba, inaawitan natin ng pagpupuri, pagsamba para sa kanyang kalwalhatian. Then later on, gagamitin natin magmura sa ating kapwa. Lagi nating isipin na ang kausap natin ay kapatid natin, kausap natin ang Panginoong Diyos. Lagi nating ganun ang gawin para sa ganon, hindi tayo magkakasala, hindi tayo magkakamali. Huwag nating titingnan kausap natin ay Sister Bem o Sister Lily, kundi ang kailangan nating makita, ang lagi nating isipin, ang kausap natin ay si Jesucristo. Para sa ganon,
lahat ng kapuri-puring salita ay magagamit natin para sa Kanya at hindi magkakamali ang ating mga dila. Kaya kung titingin kayo sa ating kapwa, tingnan natin sila na Christ-like. Ang lagi nating isipin, tayong lahat ay anak ng Panginoong Diyos. Yun lamang po. At tayo po ay manalangin upang later on, lahat tayo ay magbigay ng kanya-kanyang insights para malaman natin kung ano ang ating natutuhan sa mensaheng ito ngayong umaga. Panalangin natin, Ama sa Langit, nawa ang aking bibig ay maging bukal ng tubig tabang na lumuluwalhati sa iyo. Bantayan mo ang aking dila upang hindi ko sirain ang mga nilikha ayon sa iyong wangis. Punuin mo ang aking puso ng biyaya upang ang aking salita ay patuloy na magbigay pugay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at magandang umaga. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lahat ng at kapayapaan sa lahat ng may mabubuting kalooban. God bless all and good morning to everyone. Thank you. Thank you po sa pakikinig. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Ayan, maraming salamat, Tita Ay. Tamang-tama yung topic Amen. Okay, ang topic po natin ngayon ay inconsistent speech. Wow. Napaka-inconsistent talaga ng mga tao sa maraming bagay po Lalo na ang mga babae. Ako, pag tinanong mo po ang mga kalalakihan sa inconsistent speech, sasabihin nila talaga ang mga babae pabago-bago ng isip. Ano po? Good morning, good evening. Good evening there. Mimi G, good to see you po. Ayan. Pabago-bago talaga ang mga isip ng kasi nagre-reflect po talaga ang puso natin sa mga salitang binibitawan natin. Ano po? It really reveals the heart. Kasi may pinanggagalingan yan. May pinanghuhugutan yan. Di po ba? Ayan. Ayan, dito rin pala si Mariah. Good evening po. Good evening na sa Canada. Ayan, maraming salamat po. Amen. So, ating nilayin, examinin ang ating mga puso. Kapag tayo po ay nakapagsasalita na ng, alam naman natin yung daloy ng ating pananalita. Bakit ba ako naapektuhan? Bakit ba ako nagre-react ng ganito? Tayo ang mag-tame ng ating bibig, tayo ang magpigil sa ating mga, tayo magpakalma sa ating mga puso. Kailangan nilay natin, bakit ba nagagalit sa akin tong mga to? Bakit ba nila ako pinagsasabihan? Bakit ba ganito ang tingin nila sa akin? Di po ba? Tayo mismo, mag-self-reflect tayo kasi wala naman sasabihin yan sa atin kung wala silang nakikita. It means there's something wrong with the source. Ano po? Kasi hindi naman yan lalabas nang hindi ka nag-isip. Not unless, baby, talagang gugug dada, hindi nila alam yung sinasabi nila. Ano po? Pero tayo, we speak with our motives. Nagbibiro ka pero may laman. Wow. Di po ba? Doon mo talaga makikita na may motibo, may gusto kang ipaalam. Hindi mo masabi ng harapan, dinadaan sa biro. Di po ba? Ayan, lahat nasasapol. Ano po? Lahat tayo tinatamaan dito kasi marami tayong bagay na gustong sabihin sa totoo lang, pero sinusuppress din natin. Bakit? Kasi we're matured enough to hold our tongue. Diba? Hindi natin makailangan pansabihin. Alam nyo po, pag may nalaman tayo, kahit balita lang or magandang pelikula, ang bilis nating, andun yung itch. Diba? Parang gusto mong sabihin kahit kanino. Diba? Naghahanap ka na pwede mong makausap. Gusto mong sabihin talaga. Ano po? Kaya yung mga nag-i-escape sa klase, tapos nanood ng sine, hindi nila maikwento na napanood na nila. Bakit? Kasi mabubuking. Ay, kailan ka nanood? Ayan na, di ba? So, kahit
Gusto mo na ikwento, hindi mo maikwento kasi mabubuking ka. Hindi po ba? So, tingnan po natin yung motibo ng ating mga puso, bago natin sabihin yan. Kasi kahit anong pigil natin, ma-discern ng kausap natin. Ma-discern po talaga. Kaya sabi ng isang kaibigan ko, I preferred not to talk kasi baka hindi ko mapigilan ng sarili ko, magdedire-diretso ako. Masasabi ko, baka maka-offend ako. 'Di ba? Minsan, kahit na gusto mo nang sabihin, magpipigil tayo. We tame our tongue not to expose our heart. Ayun. Kasi, ano po ang sabi dito sa ating hindi daw po pwede na galing sa iisang pinagmumulan, isang balon, pero you cannot draw water, yung fresh water and salt water sa iisang well. 'Di ba? Meron na po ba kayong nakita na balon na dalawang lumalabas na tubig? Wala, isa lang. Syempre. Di po ba isa lang? Pag nagtapon ka ng timba dyan, pag ahon yan, Pag-ahon mo nun, syempre isa lang kailangan. yes, di po ba? Yun lang. Hindi tayo pwedeng makakuha dyan ng tubig alat at tubig tabang. Ayun. Kaya kailangan, sabi niya pa, can a fig tree, my brothers, bear olives or a grapevine for those pigs? Hindi po talaga. We can grafting po. Pero yung grafting mo, ibang ibang kinds, ibang klase, pero the same species. Yung pa rin sila. Kung apple, katulad ng napanood ko kahapon. Ang ganda nung pinagdugtong niya yung ibang klaseng apple, pero apple pa rin. Napanood ko rin yun. Ang ganda po, 'di ba? Para silang mga pulang-pula na ang galing, 'di ba, nung grafted niya. Pinagdugtong-dugtong niya yung pagkakagraph niya. Pwede pala yun, oo. Tama. Yun. Pero sa atin, bilang tao, hindi natin pwedeng gawin gano'n. Pero tayo po kasi, pwede ring universal church. Iba-iba tayo ng church. Universal. Pero katulad po natin ngayon, 'di ba? Iba-iba tayo ng church. Pero iisa ang layunin natin. Hindi maging apple. Kung hindi, talagang maglingkod at magsilbi sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisilbi natin sa mga kapatiran. At lalong-lalo na ang paglilid sa mga naliligaw. Ayun po. So, iisang kulay natin, spiritually po iisang kulay natin, iisang lahi natin, kingdom culture tayo. Di po ba? Kaya kahit iba-iba tayo ng church, nagkakasundo. Yes po, nagkakasundo pa rin tayo. Bakit? Kasi, isang God tayo. We have one God and one Spirit. yes, and we have one source, the Bible. Wala tayong ibang pinagbabasehan ng ating mga pananampalataya sa Bible. Kaya hindi pwedeng tayo magkaiba-iba. Ano po? Yes. Iisa lang ang source. Amen, Kaya, amen. Kaya napakalinaw po dito na pinapahayag sa atin ng ating kapatid na si James na ingatan natin ang ating mga bibig. Kaya kung magbe-bless tayo, ang ating mga dila ay tanging dapat mga lang po, nakaka-bless, nakaka-encourage na mga salita. Because with it, we bless our Lord, our Father, the same way. Ganun din ba ang gagamitin natin na pag-curse sa kapwa natin? Alam niyo po yung mga hindi natin mga sinasadyang cursing, yun yung mga nakakatakot. Kasi, yun yung nandun yung heart mo Lalo na pag galit, ay nako po. Kaya, sabi po sa nung tayo po ay tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, sa Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Amen? So tayo mga bago na. Hindi na tayo mga walking dead at hindi na tayo hard-hearted. Di po ba? Tender-hearted na tayo. Pinadaan na tayo sa pressure cooker. Ang lalambot na ng puso. Di po ba? At ano po ang nagpalambot sa ating pressure cooker?
yung mga sitwasyon sa paligid natin. Okay? Yun yung pressure cooker natin. Sabi din po sa balikan po natin yung topic natin nung una sa James chapter 1, 19 to 20. Ano po? Be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Amen. Kahit na daw po nasa under pressure tayo, we need to respond with patience at hindi may galit. Lagi natin makikita na yung reaction ng kapwa natin, they are just revealing their hearts. So kung galit siya, dahil galit ang puso niya, hindi yun dahil sa atin. We just stirred the pain or the hurt na nasa puso nila. Ano po? Kaya, nakakita ka na ng tubig na hinalo mo, nagtimpla ka kahit anong timpla. Lahat talaga makikita mo iibabaw yung mga residue. Ano po? Yun po, yung umiibabaw. Mga At, di po ba? Kaya dapat tanggalin natin. Tulungan natin lang sila. Amen. Tulungan lamang po natin sila. Amen. So, ayan po, ano po yung reflection natin dito? Sabi dito sa ating ang reflection. ayan. Ito ang reflection natin dyan. Heart check. Am I inconsistent in my speech? Praising God one moment and speaking negatively the next. Oo. Amen. Wala naman po sigurong malaya na po wala na mga bipolar dito. Amen. Shitsure po sa may mga sakit, not intentionally na ko lang po yon. Ang tawag nito? Hogan lang. Ang tawag doon. Example lang, hindi naman talaga yung ganun. Kasi yun po yung attitude ng mga may bipolar, diba? They can control their emotions. Ngayon, masaya, mamaya, magalit. Talagang iba-iba, inconsistent. Pero lang po paalala, hindi porke consistent din tayo, ibig sabihin more perfect. Wala pong perfect, sabi dito. Walang perfect. Lang tayo, intentional lang tayo. We, intentionally na sinasabi ito, may purpose tayo. Tama ang motibo natin. Kaya natin ito sinasabi. Ayan. So, let's self-check. Tayo po nakakaano yan. Kaya dapat meron tayong pipo. Pipo? Be sober and be vigilant. Dapat lagi tayong may alarm, may sensor. Na kapag nakakapagsalita na tayo ng, iba pala yun. Ano po? Amen? So, application po. Sabi dito sa application, practice. Sige po, Tita Ay. Sige po, ikaw na po. Practice pausing before you speak today. When you're tempted to react in frustration, ask, will these words bring life or harm? Choose to let your words reflect Christ's love in every setting. Amen. Amen. Bago sabihin, pag-isipan. Pag-isipan. Makakapag-encourage ba ito? O I just want to prove myself right? Or gusto ko lang bang ipakita ang kaalaman ko na ako, di po ba? Dapat po nakafocus tayo sa pagsisilbi sa Panginoon. At kapag napamali tayo ng salita, we're not encouraging them, we're pushing them away. At lalo nating tinutulak sila mag-isip, ano ba namang Kristiyano ito? Ano ba namang church ang pinupuntahan ng taong ito? Hindi ako pupunta dyan. Ganyan pala ang mga Kristiyano. Lalo na po pag hindi pa Kristyan, hindi nagbabasa ng Biblia. Wala silang ka-idea na akala lang nila pag Kristiyano perfect ang image po. Napakataas ng kanilang expectation pag sinabing Christian. Kaya nga pag sa pananamit, pananalita, parang wow, we are being watched all the time. Yung mga kasamahan natin sa trabaho, kapag nasabi mo na Kristiyano ka, ay nako po, kuidaw ka. Pero dapat hindi siya pakitang tao, kasi mahihirapan po tayo.
Mahihirapan tayo. Darating ang panahon, magbe-burst out tayo, masasabog ka. Hindi mo kakayanin. Mahirap magpanggap. Yes If po. you are not. Kaya pinaka-the best po talaga, be yourself. Yung hindi natin kaya, ipaayos natin sa Panginoon. Yung ayaw natin, ibigay natin sa Panginoon. Lahat po tayo under process. Christianity po is a lifestyle. Mm. Tapos araw-araw iba-iba ang sitwasyon natin sa ating mga buhay. Kaya wag nating anuhin ba yung sarilinin. Ibigay natin lahat yan sa Panginoon. Sabi nga ni Jesus, di ba, come to me. All of you who are heavily laden and I will give you rest. Laden. Hindi po ba? O, nakakaano po talaga, alam ng Diyos yan na nakakapagal. Kahit pa nga araw-araw na kasama natin sa bahay, nakakapagod. Sino po dito ang dumating na yung time na ayoko na maglinis, pagod na ako. Dumating po ako sa point na ganyan dahil parang araw-araw ililigpit mo yung laruan. Araw-araw lalaruan din naman. Sige na nga, dyan mo na lang, huwag mo na iligpit. Total, ano naman, lalaruan mo din eh. Minsan, ano po, parang, sige na nga, tapon na lang yung mga ano. Sabi, sino ba yung, nagsabi, kung pwede lang yung damit disposable, kaya lang, magastos yun, Pasalamat pa rin tayo dahil may damit tayo na isusuot. Nakakapagod nga lang po dito talaga, lalo na sa ibang bansa na may 4 na season, winter, alabasa na naman, ng mga kumot, ng mga, makakapal, di po ba? Pag summer naman, tatago mo na naman. Kailangan mo ng malaking storage at kailangan mo din talaga ng maraming damit. Patong-patong kasi. Tingnan nyo po ako, nakaganto na, naaambunan pa rin. Ayan po. Iba na talaga ang bumabata. Naging sensitive na, tinatabla na ng ambon. Alam niyo po ako noon, mapasegue lang konti. Kahit po ako bagong ligo, lalabas ako, basa ang buhok ko kasi hindi po ako marunong mag-blower. Hindi ako sanay mag-blower. Lahat yan, lalabas ako, basa ang buhok. Matutulog ako kapag naligo naman ako sa gabi, basa ang buhok. Pero hindi ako inaambunan. hindi ako sinisipon. Pero ngayon, iba na talaga pag bumabata, mga kapatid. Na nag-umpisa lang din ito siguro, nalamigan ako. Amen po. Kaya, ayan, let's ingatan. Ingatan po natin. Let's take care of what are we going to say? Let's ask, let's take a pause. Napakahalaga po ng taking a pause. Minsan, nag-iisip ako, God, ito ba sasabihin ko ganyan? Mamaya, nag-iba na yung mood ng asawa ko. Hindi ko na kailangan sabihin. Ibig sabihin nun, sabi ko, God, hindi pala kailangan sabihin. Kaya hindi mo inalaw akong magsalita. Yung pala yun. Di po ba? Pero kung nagpapadala tayo sa ating emosyon, dun tayo talo. Amen? Kaya mga kapatid, let's our heart be the spring of water-giving life. O life-giving water, baliktad. Kailangan ang lumalabas sa atin, nakaka-encourage, nakaka-bless. At hindi po sira o nakakatulak o nakakapagpalayo sa tao na gusto nating abutin. Kasi minsan tayo, sa sobrang, lalo na po sa mga anak natin, sa sobrang pagmamahal, nahihigpitan lalo, at nakakapagsalita tayo ng harsh words sa kanila. Dahil nga, kung sino pa talaga yung kakilala mo, close mo, kasi you can be honest to them with your words. Wala ka nang itatago. Too straightforward. Nasasabi mo talaga. Ikaw kasi, iyan, sinasabi sa'yo, tigas-tigas ang ulo mo. Parang talagang straightforward, walang pakundangan. Kasi nga, kilala na tayo. Kaya kapag first time mo pa lang nakikilala, 1 week, 2 weeks, ganyan, medyo laylo ka pa, pero pagkakilala mo na. Medyo tameme ka muna. Ayun na. Silent ka muna. Ayun. Pero, yun nga, mahirap kasing maging isang, parang yung plastic. Mahirap yun eh. Kailangan talaga open tayo. Transparency nga ang tawag doon, di ba? Opo. Para pag ganon, yung puso natin, lagi natin linisin. Hindi naman tayo perfecto eh. Pero, alam mo, makakatulong sa atin para maging
maging maayos yung pananalita natin. Tama. Read the Bible. Kasi nasa Biblia, ituturo lahat sa atin ang dapat nating gawin para tayo ay maging sunao. Sa Hapon, sunao. Sa English, ano ba yung sunao sa English? Masunurin. Obedient. Maging Yeah. obedient tayo. Ang sabi nga, kung tayo ay may pagmamahal sa Diyos at mayroon tayong malakas na pananampalataya sa Panginoon, kailangan natin ay maniwala, magtiwala, at sumunod sa ating mga salita na nababasa natin sa Biblia. Kaya kung hindi tayo magbabasa ng Biblia, walang mapapasok sa ating isipan, sa ating puso na kabutihan. Kasi along the way, we are walking with different kinds of people, different kinds of places, different kinds of surroundings. So, ngayon, mababago ang ating kapaligiran. Wala tayong bala, wala tayong weapon, wala tayong helmet ng yung bangkong mga protection, wala tayong shield. Kailangan natin ang shield natin ay ang salita ng Diyos. So, we must read the Bible kahit isang verse lang sa isang araw. Gawin natin itong devotion na makabasa tayo ng isang words. Pwede natin yung palawakin Isang salita lang, isang verse lang. Mapapalawak natin yan. Not necessarily maghahanap ka ng 10 verses para lang makagawa ka ng isang tema. Isang verse lang. Definitely, magbuwiden ang ating kaisipan yan. Kaya tayong lahat, kasi ako sa sarili ko, nararanasan ko yun na sa isang salita lang, kaya mong bulay-bulayin yun, kaya mong maging mapalawak. Isipin, minsan gumagawa ako ng journal, isang salita lang, isang verse lang yun, makita ko yung papel ko ang haba-haba na nakasulat. Amen. Opo. Diba? Opo, kasi katulad ngayon, di ba? Tatanungin natin, is my motive right? Aligned with the Lord? Ayan na, mag-uumpisa na yan. Tapos, sasabihin mo, does it encourage or bless others? O, di ba? O, tapos, ayan na, through my words, can they see my authentic faith with the Lord? Ayan na. O, tapos, sasabihin mo pa, ay, oo nga, no. I need to consider how I impact others also. Di po ba? With my words. O kaya naman, sasabihin, iisipin mo, ang dami mo nang tapos hahanapan mo ng verse yan. Ano po? O kaya naman, does it destroy or encourage? Tapos sasabihin mo, ang conclusion ko nito, God doesn't want to tame my tongue alone. God wants to heal my heart. Ayon. Yung pala yun. God wants to heal my heart. Ano po? Kaya, doon nagre-reflect kasi yung ating kalagayan ng puso. Amen? So, Amen. ibig sabihin, clean heart, clean words. And Ayun. words. Yes, amen. And clean hearts, clean words. Walk. Saka the best thing that we can do is, isipin natin, kausap natin palagi si Jesus Christ. Para yung, ano man yung pinasabi niya, basta ang tingin ko sa'yo, Jesus Christ ka. I can speak with my talk. I can talk, I can walk on my, on my talk. Amen. Ayan po. Ako po ang nasa isip ko naman dyan para maiwasan ko yan. What will Jesus say or do kung nandito siya sa sitwasyon ko? Yun po ang lagi kong inaano. Kung si Jesus kaya nandito, anong gagawin niya? Oo. Siyempre ganun. Ako Diba? naman iba. Ang tingin ko sa kanya, ang lagi kong iisipin, ang kaharap ko si Jesus Christ. Para sa ganun, yung pag-usap ko sa kanya, hindi ako magkakamali kasi ang kaharap ko si Jesus Christ Diba? Amen, Hindi ako amen. magkakamali magsalita. Iiwasan ko ngayon kung biglang may pumasok na mali, wala ka sa pamamahala ng Holy Spirit. Pag ganun. Hindi naman po ibig sabihin kasi din na ganyan. Minsan talaga, tao lang kasi tayo. Perfect tayo, imperfect. So, sa bugso ng damdamin, kaya nga laging take a pause. Take a pause. Bago mo sabihin na di may nagsalita sa'yo, tanong mo, Holy Spirit, Dosyo, sasabihin ko ba to? Sasagutin ko ba to? Ganun po para ma-tame natin yung tongue natin, mapigilan natin. Kasi, hindi talaga natin
Hindi natin mapipigilan ng ganun-ganun na lang. Emosyon talaga. Avo- Emosyon. Avoid Pigilan. yung others naman, Bem. Para dire-diretso na po tayo sa ating mga sharing and insight. Amen? Hallelujah. Let's all together, unite in the spirit. Sama-sama po tayo manalangin. Hindi ko man po kayo naririnig. You can pray in a silent prayer, in your mind, in your heart, or you can speak your prayer. Naririnig po tayo ng Panginoon. Amen? Ama naming nasa langit, maraming salamat pong muli sa umagang ito for using Tita Ai and bless her heart, O God, na talaga namang hindi siya nagigising ng maaga, Panginoon, pero intentionally, talagang bumangon siya ngayong umaga, maaga, just to worship you, just to honor you in serving you through others, Panginoon. Nais niya talagang ipahayag. And God, we know, O God, that we are not perfect, O Lord. Pero alam mo po ang desire ng aming mga puso. Ayaw namin makasakit. Ayaw namin, Panginoon, na magsalita ng hindi maganda. Pero tulungan niyo po kami, Panginoon. Give us, O God, the wisdom, O Lord. Give us, O God, the courage, O Lord. Give us, O God, the strength to control ourselves, O God. To tame our tongue. Because in this, O God, namin makikita ang tunay na sitwasyon ng aming mga puso. God, I pray, O God, na ang bawat isa sa amin dito, kasama ko sa GC, nanonood sa online, manunood pa, Panginoon, sa online, later on, O God, na ang bawat isa, Panginoon, meron kami, Panginoon, mga kahinaan. Subalit, tulungan niyo po ang aming mga puso na ma-overcome ito. Kahinaan, wag mo lang kakantiin yung anak ko. Nakakapagsalita na ng hindi maganda. O kaya naman, wag ang pamilya ko. Wag ako. Kapag nakakarinig na kami, Panginoon, ng mga offensive words against, O God, sa aming mga weaknesses, doon po kami bumibigay. Kaya naman, doon kami sa area na mahina kami, yun ang hinihingi namin, Panginoon, na yun ay iyong palakasin, ang weak part ng aming mga puso, o kaya naman, wag yung nakaraan ko, do not talk about my past. God, lahat po kami dito, mayroong kaming kanya-kanyang weak part kung saan hindi pa naghihilom, hindi pa totally, O God, na isosurrender sa inyo. Tulungan nyo kami, Panginoon, na kapag ito ay nasasagi, nasasaling, Panginoon, nababanggit, wala na yung pain. Help us, O God, to heal the pain. Heal the hurt, O God, the hurting that we once suffered, O God. Huwag niyo pong hayaan na hanggang ngayon, nagsasuffer pa rin kami, Panginoon. Hanggang ngayon, Panginoon, na kapag narinig, nabanggit, nasagi, Panginoon, bigla pa rin nag-a-arise ang galit namin at nakakapagsalita kami ng hindi maganda. God, help us, O God, to be healed. Tulungan niyo po kami, Panginoon, healed completely. Dahil sabi nga clean heart, clean words, clean mouth. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, O God, na magkaroon kami ng kapayapaan sa aming mga puso upang mapayapa din ang aming mga salitang bibigkasin. Bigyan niyo po kami ng kaligayahan upang sa tuwing kami nagsasalita na ipapasa namin, na itatransfer din namin ang kaligayahang ito, lalo na po sa mga taong hindi pa kayo kilala at nangangailangan din ng kaligayahan na nagmumula sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, O God, na magkaroon ng obedient heart, O God, sunaw na kokoro, para po, Panginoon, O God, pag sinabi mo, without question, O God, susunod kami because we trust in you. Our faith is invested in you alone, O God. Naka-invest na po ito sa inyo, Panginoon. Kaya kaya namin magtiwala, Panginoon. Pag sinabi mo, kaya namin sumunod. Pag sinabi mo, kaya namin gawin because we trust in you. Even though hindi namin nauunawaan, Panginoon, ang sitwasyon, ang sinasabi, ang naririnig, but we choose to trust in you, O Lord. Sa inyo kami magtitiwala, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito, sa binahagi ni Tita Ai, Panginoon, sa devotion namin ginagamit ngayon, sa leading ng Holy Spirit na ito ang aming maitapik, Panginoon. Maraming salamat. O Diyos, nais mo talaga na ang aming mga pananampalataya ay maging authentic, totoo, hindi
pansamantala, hindi seasonal, na kapag okay kami, may faith mataas, malakas ang aming faith. At kapag mahina naman kami, wala, bumabagsak din ang aming faith. God, hindi seasonal, hindi daily, Panginoon, ang aming faith, kung hindi daily renewed, O God. Sabi nga, parang kumusta ang aming mga salita? From Monday to Saturday, kumusta ba ang aming mga salita? Ibig sabihin, kumusta ba ang aming mga puso? Pareho pa rin bang sinasabi namin pagdating ng Sunday? O kaya pagdating ng mga devotion, pagdating ng mga cell group? Pareho pa rin ba ang sitwasyon ng aming mga puso? At kaya naman bakit naiiba ang aming mga pananalita? Kumusta ba ang aming mga puso? Kapag nasa harapan ba kami ng mga kapatiran, doon kami matatag, doon kami masaya, kaya naman kaya namin magsalita at maging totoo. Na kung tutuusin, kabaligtaran, contrary, O Lord, mas kailangan kaming maging matatag at masayahin, mapayapa ang inilalabas kapag kami ay isinusugo mo sa mundo, sapagkat mas kailangan nilang marinig, O God, ang mga salitang ito. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Nandito, Panginoon, ang aking sarili, ang aking mga kapatiran, O God. Naway magliwanag kami, Panginoon. Umangat kami sa iba, Panginoon. Magliwanag. Let your light, O God, shine, O Lord, upon all the people, O God, na nakakahalubilo namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami ay maging encourager, hindi destroyer ng faith, hindi destroyer, Panginoon, ng mga tao sa labas. Kung hindi kami encourager, blesser, O Lord, at tagapaghatid, Panginoon, ng iyong balita, magandang balita, na may kapatawaran, na sa kabila ng lahat, may nagmamahal sa amin, at may naghihintay na kami ay bumalik. Malugod nyo kaming tinanggap, malugod din ninyo silang tatanggapin. Tulungan nyo po kami, Panginoon, na maging tunay na instrumento mo, Panginoon. Intentionally ang mga salita, right motives, right heart, with the right words to say. Hindi po seasonal, hindi by emotion, hindi, Panginoon, depende sa kausap, hindi sa aming mga sitwasyon, kung hindi ang batayan namin, Panginoon, ay ang pag-ibig mo, ang compassion mo, ang faith mo, lahat, Panginoon. Panginoon, nawa ang puso namin ay mapuno ng iyong grasya, upang ito po ay adjustable, flexible sa kausap namin at sa sitwasyon. We can love, we can give. It doesn't matter the situation is. It doesn't matter who the person is in front of us. Because of your grace, because of your love, because of the power of the cross, and because of the power of the Holy Spirit that will give us strength to do all those things. Maraming salamat po. Samahan mo po kami ngayong umaga, Panginoon, starting our day, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Our week, starting our week. Today is Monday, O Lord. Samahan niyo po kami sa buong linggong ito. Gisingin niyo po kami araw-araw, intentionally. Magkaroon kami ng desire, Panginoon. God, I want to know you more, deeper, yung ating relasyon ay mas maging intimate pa, O Lord. Maraming salamat. Hindi lamang po ito time card ng Morning Devo, kung hindi, God, I want to know you more. I know I'm busy, but in spite of my busyness and my situation, I can still hear you and you will talk to me. Maraming salamat po. Abutin niyo po ang buhay na aking mga kapatiran sa lahat ng panig ng mundo, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo po nakakaalam ng tunay na sitwasyon ng kanilang mga puso, the desires of their heart, the situations of their heart. Kayo po, Panginoon, ang kikilo sa kanila. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po. Sige po, mga kapatid. Sa mga may panahon pa, may oras pa po na maaaring makapagbahagi, nais po naming marinig ang inyong ayan. Ako'y mawalang galang ako muna Pwede akong kasi maghahatid ako kay Misato. Ay, maraming salamat po, Tita Ay.
sa pagbigay mo ng oras although you are busy. Ang aga nga pala ni Misato, mag-work. Hindi, Ayan. papakainin ko muna siya, tapos ihati ko siya ng 8 o'clock. Amen, amen. Sige, ako din po ganun. Sige po. Paalam na po kami sa inyo ni Tita Ay. Kayo na po. Hanggang bukas po, pakigising po ako. Ayun. Ay, paparing ka. God bless you po. Salamat po. Salamat. Pasensya na, mauna na ako sa inyo kasi yung anak ko, ihatid ko pa siya. Amen po, amen. Salamat, Tita Ay. Salamat. Thank you for the opportunity. Thank you. Bukas ulit. Thank you. Bye-bye. Sige po, salamat. Basta patuloy tayo. Ang iiwan ko salita sa inyo, patuloy lang tayo sa Panginoon. Kapit lang sa Panginoon. Walang bibitaw kahit anong mangyari. And we will go on our right path throughout the years or throughout our life existence. Yes, Yes. Lord. Thank you very much. Amen. And God bless you, po. Mark. Yes po. Yoroshiko kay Michang. Yes, thank you. Bye-bye. Amen. God bless po. Love you all. Ate Lily, Ate Ana, Nali, lahat kayo, Chang, sino ba si Chang, si Chang Eden, Emily. sino ba yun? Ayan po, lahat na yan. Nandyan. Lahat na po sa Ayan. inyo, kay Rhea, kay Chang Emily, kay Edin, kay Cathy, sino pa to? Si Magali, Si Karen po yan. Sino pa to? Si Maricar. Si Maria. Oh, kasama pa si Maricar. Nandiyan pala si Maricar. Buti naman kasama ka, Marina. Si Sis Mais. Love you Ayan. all, love you all. Ayan. Yung mga hindi ko po kilala, thank you very much. Tita nyo to, si mama nyo to. I love you all. God bless you. Love you. God bless you po. Thank you po. God bless po. Thank you. God bless you. God bless. God bless. God bless po. Salamat po. Bukas na si Brother Paz Brother Paz nandiyan ba? Tsaka si Nandiyan ba? Hindi nagsasalita Brother Paz. Good morning. Thank you. Hindi ba yung may buko? Parang si Brother Paz nga yan. Hindi Hindi ka nagsasalita Kala ko, ni Igdor makagigising lang pala niya Good morning po, good morning. Ayan. Siya po ang aming, Good morning. Sige, see you all, bye-bye. Sige po, Tita Ay. God bless. Okay, Gigisingin ka po namin bukas ng umaga uli. Yeah. Thank you. Diyan Sige po, paalam. Paalam. Ayan. Maraming salamat po. Maraming salamat sa bawat isa. Nawala. Sige lang, habang ako'y nagluluto, i-open mo lang ako, out lang ako, pero makikinig ako. Okay. Off cam lang. Ayun. Off lang ako. Ha? Okay. Sige. Oo. Bye. Sige po, maraming salamat mga kapatid. Sa mga maaari pong mag-share, you can share your insight po. Maraming salamat. Ayan. Ayan, may sasabihin na si Scott. Si Scotty talaga. Good morning po sa bawat isa. Ay, si Pwede ko bang makita yung mukha ni Sis Kat? Ayan, si Scotty, magpakita ka daw. Request ng Lola. Tita ay talaga, nakahiga pa ako. Ayan, booking na booking, Tita Ay. Ayan, naupo na. Ayan. Hello po, good morning everyone. Sige na, nakita. Good, God bless you. Bye-bye. I love you, Tita Ay. Love you. Akarisha, no? Sige na, bye-bye. Gluto na ako. Sige po, paalam. Ay, Paalam. nakikinig lang daw siya. Sige po. Sige po, habang nakikinig si Tita Ay, mute ka Tita Ay, baka marinig namin yung mo. Paggisa mo ng iyong Pakainin ko lang si Michan. Okay, sige po. Yoroshiko kay Michang po ha. Ayan, sige po mga. Nakikinig siya. Wow, ganda. Si Ate Ganda to. Ganda ito. Tawag niyo sa akin kasi Ate Ganda. Ayaw kumakanta siya. Ganda raw.
Ah, amen. Ganda. Magkikita din kami niyan. Been a long time. Sige po mga kapatid, share your insight po. Baka meron kayong mga experiences din, testimonies na maaari yung i-share sa amin, makapag-encourage din sa amin. Ano po, makatulong din sa atin kung paano natin matitame ang ating tang and kung paano tayo talaga makapagpuri sa Panginoon sa salita at sa gawa. Ayan, sige po. Ate Lily, Amen. balik ko na po sa host. Salamat po, Tita Ay, sa iyong binahagi ngayong araw. Talagang sa Book of James talagang ini-encourage tayo ni Apostol Santiago, ano po, na ingatan natin ang ating mga salita, ano po. Anong ibig niya? Dito po tayo sa Day 17. Salamat po, Tita Ay, yung binahagi. Sa Day 17 po, ang pabago-bagong salita, Santiago, huwag po natin kalimutan. Santiago 3:9, verses 9 to 12. Kaya tayo ay kinaalalahanan po bilang may pananampalataya na po dapat nag-iisip tayo bago tayo magsalita. Ito ba ay nakalulugod sa Diyos? Nagbibigay biyaya ba ito sa kapwa natin? Think before we, sabi nga, think before we speak. Kailangan intentional lang po. Kapag ano nga daw po laman ng puso natin, iyon nga labas sa ating mga bibig. Kung puro kabutihan ang nasa puso natin, naiingatan natin, iniisip natin na glorify si God sa ating pagbibiro. Sabi nga ni Tita Ay, di ba? Hindi na mga masalaswang salita ang lumalabas sa bibig natin. Dahil puno ng salita ng Diyos ang puso natin, puro kabutihan. At sabi nga dito, sabi ni Apostol Santiago, tayo ay kinukumpleto niya upang makilala sa pamagitan ng ating mga salita na nagpapahiwatig kung ano ang nasa ating puso. Hindi na po kontras, dapat magkatugma sa ating pagkakilanlan bilang tagasunod ni Kristo. At tumawag sa atin, we are Christ, we are anak ng Diyos. Tayo believer, follower. Sa ating mga follower of Christ, believer, Christian. Ito ang palaala sa atin. Po. Tayo po ba ay may ganong puso? Kasi nagmumula sa puso natin. Kailangan talaga may pusong ilagi itong nating pinaalala sa atin. A humble heart, always nag-glorify si God sa ating mga pagtugon. Kasi yung mga offensive word, nasasaktan, nasusugatan ng ating puso. At po ay talagang andyan po ako ay palaging nakaharap sa pagsubok. Alam niyo lang po sa aking asawa, sa paligid ko, na hindi ko control. Kasi hindi ko rin control ang aking puso. Ano po ang aking emotion. Na talagang minsan po, napuprovoke ako. At yan po ang hinihingi ko. We're not perfect, pero nais kong sundin ang kalooban ng Diyos. Yung po nagpapaayos sa nagpapabago. Yung po napaka-importante. Intentional mong nais mong ayusin yung part na pula nung sa salita. Ginagamit daw natin ito sa pagpuli sa Diyos, pero ginagamit naman natin sa panlalaig. Pagsisinungaling, pag-dismiss, pagmumura, at yung gumagawa pa tayo ng kaguluhan, sa pamagitan ng ating labi. Alam ko ba nakapagsalita, kalipan man po ako Christian nun, na nakapagsalita ko sa anak ko, Ma, asan po ang tatay ko? Sabi ko, patay na. Hindi na siya nagising. Namatay siya sa bangungot, Pero, salamat po sa Diyos. Open cam, Katili. Okay. Salamat po sa Diyos. I'm not a Christian pa before. Masalamat po sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos. Dahil nakilala ko siya noong time na yun, sinabi ko sa anak ko, ang tatay mo, hindi na nagising. Hindi na nagising, binangungot. Pero buhay pa po nung time na yun, ang tatay ng anak ko. Pero that time, na ilang buwan pa lang po, namatay ang tatay niya. Dahil nag-curse ako, nagmula sa aking bibig, na pinatay ko na sa pamamagitan po ng sinabi ko na binangungot, namatay ng hindi na nagising sa pagkakatulog. Yun po. Kaya ang pag-iingat sa salita po ay napaka-importante. Ito ay kailangan nagbibigay biyaya sa kapwa. Higit sa lahat, sa ating Diyos.
ingatan natin ang ating puso dahil dito nagmumula ang mga salitang lalabas sa ating bibig. Ano po? Kahit yan yung yung mapasok sa ating ano po, hindi po yung nakakasira sa ating espiritual ang lumalabas sa ating mga bibig. Ano po? Maging sa pagbibiro, iwasan po natin, ito ba yung kalulugod sa kapwa natin? Nakakalugod ba higit sa lahat? Sa Diyos ba? Nalulugod ba ang Diyos na sinasabi ko? At nakakapag-glory ba? Nagbibigay blessing ba ito sa kapwa ko? Ano po? Lagi natin iingatan. Dalisayan natin. Hingi tayo ng pagkadalisay ng puso para ito'y lumabas sa ating mga labi. Sabi na po, ano ang laman ng ating puso? Siya din ang lalabas sa ating mga bibig. Masagi ka man, lalabas sa bibig mo ay ang kabutihan pa rin. Ano po? At yung ini-intentional, iniiwasan na natin, ano po, na makapagsalita ng hindi sa kapwa natin. Then, ang iisip natin, we are Christ, like, yung Christ-likeness, ano, anak tayo na Diyos. God, the follower of God. Kailangan makita yung liwanag sa atin. Kaya ang ini-encourage sa'yo, sabi nga, authentic faith, yung genuine faith, totoo, tapat, na nananampalataya. Ang doon yung hangad natin, na ang bawat salita, intentional na po na kahit pinoprovoke na tayo ng sitwasyon, at ako po dumadaan sa matinding pagsubok na ganyan, at doon po ako hinasa ng Panginoon, kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos, na ginamit din ang mga nasa paligid ko na nakaano po na ako po yung talagang, kapag ako ay sa testimony ko, kapag ako ay nagkakamali sa salita, hindi ko po lagi ng tao sa Panginoon. At inaayos ko yan. Hindi ko po hinahayaan na manatili yan dahil hindi po nakakabuti sa aking espiritu, ano po, bilang anak ng Diyos. Kailangan nagliliwanag the way we pagsasalita. Sa asawa ko po, kapag ako nakakarinig ng masakit na salita, at everyday, lagi po yan ang hinaharap ko. At salamat sa banal na Espiritu, tinutulungan niya ako makontrol yun. Sasabihin ko pa lang, nandito pa lang sa isip ko, nung pag sinasabi ako, lumayas ka, ikaw lumayas. Pag wala na, kung gusto mo, sige, wala. Talagang puprovoke ka, matitindi salita ko, right, lahat. Pero I think, banal na Espiritu po ang aking pinasasalamatan na talagang kinokontrol niya ang aking mga salita. Po. Talagang makapagpigil, amen nga po, makontrol. Kaya bago po tayo magsalita, ini-encourage tayo ni Apostol Santiago, itong mensahe ko sa Santiago 3:12, dahil ang ating bilay napakaliit, pero kung pwede itong gumawa ng apoy, kailangan lagi tayong peacemaker, yung ilagay natin din sa puso natin na magkaroon tayo ng humble heart. Pride po kasi minsan yung pride natin, huwag naapakan tayo. Sinabi niya yung kailangan lumaban ako sa pamagitan, hindi ng pag-curse, sa pamagitan ng ating mga salita. Ingatan po natin mga kapatid, lumago tayo sa pamagitan ng ating mga salita din po. Dahil yung lahat ng karunungan, lahat na natanggap natin biyaya sa Diyos, ibahagi natin to. Kailangan po, nag-glorify si God. At kapag tayo naman po ay nakapagsalita ng hindi maganda, at nakakapagbigay tayo nakakapagpastaya tayo, pero hindi naman pala nakalulugod sa Diyos ang ating mga salita. Minsan ganyan pa ako, sakay siya, ang saya-saya namin. Ay ko, nakaano na yata ako, nakapagbiro na yata ako, nakiayo na ako. Ang doon po talaga, napakasarap na po, na inapaalalahan tayo ng banal na Espiritu. Uy, umaayon ka na sa biroan na hindi naaayon sa kalooban na kalulugod sa Diyos. Makamundo na. Talagang nagpapain, Lord, itikong ang bibig ko. At ganun po may nakakaano ako. Kaya salamat po sa banal na Espiritu na nagpapaalala sa akin na huwag kang umayon. Na talagang hindi ka talagang hayaan ng banal ng Panginoon na sumunod sa daloy dito sa mundo. Iingatan talaga po tayo. Yun yung pong napakaganda sa ating mga mananampalataya na sa bawat salita natin na nagkakamali tayo, andyan ang banal na Espiritu na tinatapik tayo, pinaalalahan na tayo, nagkamali ka. Ganun po ako. Kaya salamat siguro po tayo mga kapatid, tayo mga mananampalataya. Ganun din po yung nangyayari po yan sa atin, na ganun yung biro natin, mga nakikiayon tayo sa minsan biro ng mundo. At
ayusin natin po yan. Inaayos tayo ng Panginoon. Ano po, magpaayos po tayo para kung nais natin maging tapat tayo sa ating pananampalataya po. We're not perfect, pero sikapin po natin na masunod ang ganang kalooban. Nakalulugod, managpupuri tayo sa Diyos. Ito ang ginagamit natin at ito din ang gagamitin natin para makasugat ng puso ng ibang tao para hindi, ano po, at hindi na bibigay biyaya sa Panginoon. Ito rin po ay hindi nakalulugod sa Diyos. Ano po. Kaya, sikapin po natin sa paalala po ng ating kapatid na si Santiago. Ano po, sa book of, ano po, James, magpalakasan po tayo at sikapin po natin maisabuhay ito. Amen po. Purihin po ang Diyos. Salamat po, Tita Ay. At nawa, tayo po ay magkaroon ng yung intentional na talagang, Lord, ayusin mo ko sa part na mahina ako at para magbigay glory sa iyo. Hindi tayo, kasi pag humble heart po, tayo alam niyo po, nagbibigay glory ito sa Diyos at nagbibigay blessing ito sa ibang tao. Kapag lagi po tayo may humble heart, nagbibigay biyaya po ito at naitataas ang Diyos sa bawat pagtugon natin na may pagpapakumbaba. God, isang may pagpapakumbabang puso ang Panginoon. Lagi natin iisipin ang iba, hindi tayo. Lagi tayo may compassion para magawa natin ang bagay na yan. Oops, sabi ko na, sorry Lord. Lord, yung ang gandang bagay, ano po. Kaya, lagi lang po tayong paayos sa Panginoon. Amen po. Purihin ng Diyos sa ato nito. Sige po, sino pong nais na magbahagi? Si Scotty, nagpupuso ka dyan. Si Brother Paz, pag nais mo pong nais niyo pong Scott, gusto mo bang magbahagi? Yun. Pagsasalita na sana ko, pinag-raya ng book si Bunso. Sorry po. Maya, si Scott, ayan. Brother Paz, nais mo po bang magbigay? O sa iba pa po? Wala na po ba? Ayan. Yan, nag-red din pala si Brother Paz. Hello po, good morning. Good morning po. Salamat po sa message. Hindi ko naabutan actually ang message ni Sister Ai. Totoo po yung sinabi niya na kagigising ko lang talaga. No? Napasarap yung tulog ko. Pero ito po ay isang napakagandang paalala sa atin. No? Reminder po sa ating lahat ito. Why? Because malinaw po sinabi dito ni James na minsan kasi na nakakalimot tayo, no, na dala natin ang image ni God, di ba? Sabi niya rito no, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness, di ba? Isang paalala sa atin na yung shocking contradiction dito na talagang hindi dapat mangyari kasi binibless natin ang Diyos, pupuri natin ang Diyos, tapos yun din ang ginagamit natin instrumento para ibilitin or mamalitin yung ibang tao, no? So talagang pinapaalala sa atin Santiago rito, no? Ang pagkaseryoso, seryoso siya nag-remind sa atin na bawat tao ay ginawa sa wangis ng Diyos. Para bang kapag tayo nang nagsasalita bilang mga Kristiyano tayo is dinidishonor, hindi natin pinaparangalan ng Diyos kapag ganoon pa rin ang ating pananalita, ibig sabihin meron talagang pagbabago, no? Parang kasi ano ang implication kapag pangit ang ating pananalita, no? Minsan yes, tama yung sinabi mo, Sister Lily, no? Minsan talaga, nakakalimot tayo doon sa sinabi mo na minsan kaya mag-ingat talaga tayo kasi meron na tayong identity. Meron na tayong identity na followers tayo ni Christ, Christian tayo, tapos maririnig sa atin. Ano ang implication doon, no? It tears down the being a bearer of God's image. Pinupunit nito o sinisira nito ang imahe na dala-dala natin. Hindi na yung sarili natin dito no? Para bang nawawala
ang dignidad ng Diyos sa isang tao ay nawawala yun. Parang tayo mismo ang sumisira, no? Kaya, ang sinasabi dito ni James na kung ikaw ay nabago na, dapat yung puso mo nabago na rin. Di ba sabi, ang lahat ng lumalabas sa ating bibig ay nagmula sa kinapupuno ng ating puso. Ibig sabihin, hindi lang yung dapat nabago rin ang ating puso, nabago rin ang ating bibig, no? Para bang dapat magbunga sa ating mga pananalita, no? Amen. Mhm. So, ang punto po dito ni Santiago ay hindi mo may pagmamalaki o hindi mo mai papahayag na kilala mo na ang Diyos. Pero ang iyong pananalita ay dinideny mo na kilala mo ang Diyos kasi hindi yan ang tinuturo ng Diyos. So, ibig sabihin pala rito, ibig sabihin ni James dito, no? Ang maturity ng isang pagka-Kristiyano, no? Spiritual maturity, ay hindi yan may papakita natin sa kung gaano natin kaalam ang Biblia. Hindi yan kung gaano tayo kadalas mag-join ng mga fellowship, mag-join ng church, no? Hindi yan, nakikita yan kung paano din tayo manalita, kung paano din, ano rin yung mga speech natin, puro na lang din, especially yung pagmumura, yung panlalait, yung gano'n, kasi hindi gano'n no? Yes, minsan masakit pakinggan ang salita, kung ito ay salita na nagmula sa Biblia, nagsasabi ka lang ng katotohanan. Minsan nasasaktan yung tao talaga Lalo na sabi kasi, the word of God is two-edged sword, two-edged dalawang talim. Talagang katagos. Pero salita yun ng Diyos Kaya ibig sabihin, masaktan na, masaktan. Yun ang sinasabi ni Sister Janet kanina sa naabutan ko, hindi ka dapat ibig sabihin, huwag kang mag-please ng tao. Sabihin mo kung ano yung totoo. Paninindigan mo kung ano yung totoo. Hindi yung dahil nandyan ka sa kung alam mo na mali na yung pinaniniwalaan nila at nandun ka sa grupo nila, hindi mo pwedeng baliin ang salita ng Diyos at aayunan mo yung mali nila. Ibig sabihin yung kanina, no? You are pleasing people na hindi mo na So, minsan napakahirap talaga ng maging mahirap talaga minsan ng maging Kristyano kasi mababash ka, masasabihan kang mayabang, masasabihan kang nagpaparinig. Paano naman tayo nagpaparinig? Hindi na natin kilala ang buhay ng bawat isa. Di ba? Pera na lang kung araw-araw ka nagsasama tapos sinabi mo yung mga hindi kalugod-lugod sa Diyos na ginagawa niya, yun, parinig yun. Pero yung katulad dito na nagsasalita tayo, tapos may masasaktan, ma-bless po tayo pagka ganun. Kasi kinukorek tayo na, no? Hindi naman siguro sinabi ni James dito na maging perfect kayo. No? Hindi naman sinabi ni James dito kasi sabi niya rin siya rin inamin niya rito na nahihirapan siya. Sabi niya, kung nakokontrol mo na ang iyong dila, talagang nagkaroon ka na ng talagang malalim na ang disiplina mo sa iyong sarili. Di ba sabi niya? Kasi ang dila daw, pinakamaliit yan, pero nakokontrol. Para daw yung parang timon na nakokontrol ang napakalaking barko. When you tame your tongue, you have actually nadidisiplin mo na ang sarili mo. Ibig sabihin, ang makikita natin dito na even si James, nag-i-struggle siya sa ganun. Kasi andito pa tayo nagkakamali pa rin tayo. Hindi niya sinasabi dito na maging perfect ka dapat. Pero ang sinasabi niya rito is bantayan natin ang ating mga pananalita. Kasi kaya naman natin bantayan. Mag-isip muna tayo bago tayo mag-ano. No? Dapat siguro ang gawin natin is magsalita tayo na alam natin na dala-dala natin ang Panginoon. Kung magsalita tayo, huwag natin kalimutan na Kristiyano ako. Dapat ganito na, hindi na ako ganun magsalita. Dapat mayroong pagbabago, no? Because,
hindi tayo ang mapapahiya kapag ganun tayo eh. Kundi yung buong nire-represent natin, yung church natin, na, di ba imagine yung lagi natin sinasabi, di ba Christian yan? O, di ba, didamay na tayo lahat doon pagka yung mga nagsasabing ako I am a Christian, and then parinig natin sa isang sasabihin ng mga unbelievers na, di ba Christian yan? So, ibig sabihin, it's not about us na anymore, no? Hindi na ito patungkol sa atin, kundi patungkol na sa nire-represent natin. At sino bang nire-represent natin? Ang Panginoon. So, okay lang kung tayo. Ang Panginoon kasi. So, suriin po natin ang ating mga puso sa mga inconsistency natin, no? Kailangan talaga maging bantayan po natin talaga. Pagka dandahan lang tayo. Kaya siguro sabi ni James na slow to speak at more on listening. Mas maganda ang makikinig ng marami kaysa magsalita ng marami, no? So, dito po kasi dito sinabi ito ni James, alam naman po natin, no, na unang-una pa lang itong sulat ni James, hindi niya ito sinulat sa mga unbelievers. Sinulat niya ito sa mga Kristiyano na. Mga Christian ang letter na ito, para na sa mga Christian eh. Ibig sabihin, para na sa atin. Imagine natin sa atin talaga ito. Ang sinabihan ni James dito, Christian na, no? To all, sabi kanya sa verse 1 pala sa introduction, ang sulat na ito is to all the Christians who have been scattered, na nagkahiwa-hiwalay sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng mga mananampalataya kay Kristo, sinulat niya ito. So, ibig sabihin, kasama tayo doon. Para sa atin talaga ito lahat. Kasi nakikita niya na may mga Christian na ganun pa rin. Dala-dala na nila ang image ni Christ. Sinabi na nila na Kristiyano sila, sumusunod sila sa Panginoon, pero nakikita pa rin ni James yung hindi kalugod-lugod na mga gawa. Kaya nga sabi niya, ang faith na walang makitang pagkikilos ay patay na pananampalataya yan. Hindi ka ililigtas sa sinasabi mong pananampalataya kapag walang bungang nakikita. Kasama doon. Andito ngayon, in-specific niya, pati sa ating pananalita. Hindi lamang dapat maborn again ang ating puso. Dapat ang ating bibig din, maborn again din. Hindi lamang maborn again ang ating utak. Hindi lamang maborn again ang ating kamay. Dapat pati dila natin maborn again din. Sabi niya rito. Kasi, born again ka nga, ang sakit mo pa rin namang magsalita kung makapanlait ka ng tao. No, di ba? Tapos, marinig pa, okay na lang sana kung nasa isip mo lang eh. Ang pangit mo to. Sa isip, okay na lang yun, ikaw na. Pero madadamay mo pang ibang Kristiyano eh. Madadamay mo pang sabi, Christian ba yan? Di ba Christian yan? Madadamay mo pa eh, no? So, kaya mag-ingat po tayo kasi dito in-expose lang ni James talaga ang katotohanan na meron pang mga ganyang Christian na nagmumura pa or naninigaw pa ng husband. Paano kung sabihin sa'yo ng husband mo, yan ba natutunan? Yan ba natutunan mo sa araw-araw mong pagpe-fellowship? Ano ba yan? Didamay pa yung mga fellowship mo, imbes na ikaw lang. Ibig sabihin, siguro kayo lahat ganyan, no? Paano naman yung mga nananahimik? Diba? So, bantayan po natin, yun po ang ibig sabihin ni James dito. Dapat kung maborn again ka, hindi lang sa pangit kasi ang bait mo, napakasipag mo. Imaginein mo to ha, nagwawalis ka, di siya makita ka ng kapwa mo, kapwa mo. Ay, ang bait ka talaga nito, oh. Mula nung siya'y naging tagasunod ni Kristo, ang bait na, laging tumutulong, kahit hindi hinihinga ng tulong, tumutulong, tapos nasagi, ay, PI ka, ayaw ka, biglang nawala. It tears down the image of God. Yun ang sinasabi nung pagka narinig, no? Kaya bantayan po natin ang ating mga pananalita. Yun po ang sabi ni James dito. Hindi pwedeng magbunga ang igos ng ng yung Sabi niya, magsasama ba, na dumadaloy ba ang maalat na tubig sa matabang na batis? Di ba hindi? Sabi niya gano'n, no? Or, dumadaloy ba ang matabang na tubig sa dagat?
Di ba hindi? It's Oh, here. sabi niya gano'n. Bible. Kaya napakaganda po It's ng here. reminder sa atin. It's At about inaamin po natin lahat. No? Inaamin, ako, aminin ko natin, ako inaamin ko na minsan gano'n talaga ako. At napakaganda po ng mensahe ngayon. Pinapaalala sa atin ang kaseryosohan. Very serious dito na dapat hindi kasi unang-una ang mapapahiya or ang madedegrade is ang image ng Diyos sa atin, ang image ng Diyos sa ating kapwa. Magdadamay ang lahat, no? Yun. Dapat maborn again tayo, hindi lang ang ating kamay, hindi lang ang ating paa, hindi lang ang ating mata, kundi pati rin ang ating dila, maborn again din. Makita din ang pagbabago. Yung dati mong nagmumura ka dati, or ano ang ginagawa mo, sinasabi mo dati, hindi na ngayon. Wala nang ganon. No? Nababago din. Hindi man perfecto, pero unti-unting nawawala. Inana. Imbis na dati, gago ka, ngayon ano na lang, unti-unti kasi nawala. Sasabihin mo na lang, gag. Hindi mo na natutuloy kasi napipigilan mo na. No? Tarantula. Imbis na tarantado dati, tarantula na lang. Kasi unti-unti mo lang nila. Hanggang sa mawala na talaga yan. Hindi naman tayo agad-agad na ano. Pero katulad yan, sa sanayan lang yan eh. No? Katulad ni Sister Karen Joy, dati hindi siya marunong magbike. Pero nung siya nag-practice na magbike, ngayon marunong na siya magbike. May angkas pa. No? So, ganun po yun. Dati hindi tayo marunong magsalita ng maganda pakinggan, puro kalaswaan ng ano natin, ang ating sinasabi, puro pagmumura, unti-unti nawawala yan, sinasanay lang natin. Ibig sabihin, merong pagkikilos, no? Kapag kahinayaan natin ang banal na espiritu ay manahan talaga sa atin, tanggapin natin si Kristo sa ating mga buhay at magpatama tayo sa Kanya at lagi natin siyang iisipin, hindi na tayo agad-agad na makakapagsalita ng hindi maganda. At kung makapagsalita man tayo ng hindi maganda, hindi na tayo komportable doon. Pagsisisihan na natin agad. Ihihingi natin agad ang kapatawaran. So yun lang po, marami pong salamat. Nakamute ka, Pilili. Amen. Salamat, Sis Kat. Salamat, Brother Pa, sa pagkaganda. Sabi nga, guard our lips. Kailang na-born again din ang ating salita. Siyempre, pag nabago ang puso natin, lalabas yan sa ating bibig. Ano po. At lahat tayo po ay talagang struggle din natin yan sa ano po. Pero, kailangang i-guard daw natin dahil tayo representative ni Jesus Christ. Nakikita tayong kawangis tayo ng Diyos. At hindi lang tayo ang maturity. Sabi nga, pag authentic faith talaga dito tayo na authentic faith itong ano natin yung pinag-aaralan. 30 days na ini-encourage sa inyo ni Apostle Santiago na talagang ayusin ang ating pananalita. Sabi ng Brother Pascal niya, guard our lips. Ano po, para magbigay biyaya po sa ating kapwa. We are the representative of Jesus Christ. Kailangan sa pamagitan ng ating salita, nagbibigay biyaya. Sa lahat ng pagkakataon, ano po, dahil ang lahat ng nasa paligid natin ay nilikha ng Diyos, kailangan gamitin tayo din na maging pagpapala din sa kanilang pananalait. Ano po? Isa yan sa ating pinaalala. Kailangan nagiging blesser tayo sa kanila. Sa pamagitan ng ating salita, sabi nga po, inaakala ni naman na siya talagang religyoso, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila. Dinadaya niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan ng kanyang pagiging religyoso. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Salita. Amen. Kaya nga po, sa dami natin nalalaman sa pag-aaral natin, hindi po ito masusukat. Ano po, kahit marami tayong alam, kasi mayroon po akong talagang naka-experience ng ganyan. Maraming alam, kabisado, Biblia, pero nung time na naprovoke siya ng sitwasyon, talagang magpuprovoke po tayo sa mga sitwasyon. Nakita ang laman ng kanyang puso sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Lumabas po yun. Masasamang salita, tanga, bobo, hindi karapat. Yung mga hindi magagandang salita, lumabas dahil po ang laman ng puso niya. Kaya ingatan po natin, guard our heart, para tayo ay maingatan ating sasabihin.
doon masusukat ang maturity. Nasabi po yan ni Brother Paz, ano po, ang dami natin alam sa Biblia, kumusta, ano po, ang ating puso. Kapag dumating yung sitwasyon na hindi natin control, ano po, na yung mga napoprovoke tayo ng sitwasyon, kumusta ang ating puso? Dahil lalabas po talaga yan sa ating mga salita. At yan po ay na testimony ko po ito talagang hindi pa ko makapaniwala na ang daming alam sa Biblia pero lumabas sa bibig niya ang mga ganong salita at yung galit niya sa ganong paraan. Pero ang isang Kristiyano na kapag nagalit na, nagpipigil na, ano po, na yung minsan darating yung, pwede ka magsalita ng medyo pero yung matinding sakit talaga na hindi mo, magugulat ka, ano po. Pero nawa ang kalayaan talaga po makikita, no? Maging malaya tayo. Pinalaya na tayo ni Kristo. Kinuha na niya yung ating mga kahinaan, ating mga kasalanan. Kaya maging malaya tayo. Lalo na po, ang ating mga puso, ano po, para ang ating lalabas sa ating mga bibig ay talagang nakakaaya at nakalulugod sa Diyos at magbibigay biyaya sa kapwa natin. We are the representative of Jesus Christ. Ito po ang purpose ng Diyos. Maakay natin sila, ano po. Kung gano'n na tayo magsalita, ano sasabihin nila sa atin? Hindi natin sila maakay sa pag-ibig ng Diyos. At sa kasamahan ko din po, lagi pag sinasabi na Christian ba yan? Pero sinasabi niya, I'm a Christian. Pero nasabi naman na, Christian ba yan? Pero kung nangyayaring ganyan, bakit ganyan siya manlait sa kapwa niya? Bakit ganyan siya magsalita sa kapwa niya? Bakit lagi siyang nakataas noo at nakapamewang pa? At parang kala mo pag-aari niya ang kansya. Kaya po, yun yung nakakasakit, ano po. Bilang kapatiran din, ipanalangin po. Isa po yan sa atin na tinutubig din ko sa atin bilang mga kapatid para wag wala pong nakikita ni God yung heart natin. Kung may mabuting puso tayo, ipapanalangin natin ang kapatiran natin. Huwag natin silang i-criticize, huwag natin silang musgahan, huwag natin silang idam, kundi itaas natin sila. Dahil tayo man, inaayos pa rin tayo. We're in the process po. At ang purpose niyan, magmahalan tayo. No po, ang bawat salita ng Diyos, inaayos tayo nito upang maging dalisay ang ating mga puso at magkasama-sama tayo at hindi tayo para wag tayo magkabahabahagi kundi magkaisa ng layunin ang magmahalan at maitaas sa Diyos at mailapit ang mga naghahanap ng liwanag, ano po. Dahil ang nais ng Panginoon, haligtas ang sanlibutan. At tayo po yung gagamitin ng Panginoon, mga kapatid, magpalakasan po tayo. Pagpatuloy natin. Sabi niya, huwag tayong manghinawa, ano po, lagi sinasabi ni Chang Emily at nasabi ni Tita Ay kanina, huwag tayong manghinawa, ano po, sa mga gawain at sa paggawa ng mabuti. Dahil faith without action is dead. Huwag lang po tayong makinig na makinig, huwag tayong simba ng simba, huwag tayong magbasa lang na magbasa kung hindi naman natin ito sinasaboy. Tulungan tayo na banal na espiritu. Magpatulong po tayo at dumaan din po ako sa ganyan na talaga nagbabasa ako ng Biblia, nagsisimba ako, nakikinig ako ng ano. Ngunit kumusta ang buhay ko? Kumusta ang pamumuhay ko? Nagbubunga ba ang aking pananampalataya? Araw-araw gumagawa pa rin ako ng hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. At yan po, sinishare ko sa inyo. Dahil napagtagumpayan ko na ang pita ng laman, ang mata, ang bibig, ang lahat po ng hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Nagawa ko po, kahit ako'y naglilingkod, ang Diyos po nakakaalam. Kayo hindi na ako nakikita, pero sa ako at nag-iisa lang ako, kita ni Diyos ang lahat ng aking ginagawa. Kita ng, at kapag nakakapagsalita ko na hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos, siya lamang po. Kaya, nung time na ako po ay ginising ng banal na espiritu, pinayos niya po ako dun sa part na yun po. Kaya salamat sa Diyos na talagang nagpaayos pa ako, intentional pa akong talagang nagpaayos. Ayusin mo aking bibig, ayusin mo ako yung self-righteous, nagpaayos din po ako, ayaw ko, kung nakakapisod ako sa kapwa ko at kapatiran ko, alisin mo po ito, dahil hindi nakakalugod. Mismo ang espiritu ko po ang nasasaktan, ano po. Kaya, humingi po lagi ako nagkapatawaran sa Panginoon kapag ako ay nakakapagsalita ng hindi maganda sa kapwa ko at nagiging self-righteous na ako sa sarili ko. Humingi ko po yan. Kaya, patuloy lang po tayo at magpatuloy tayo. Huwag tayong hinawa na magbigay encourage sa bawat isa, sa ating mga, lalo sa mga unbeliever. Magpatuloy po tayo hanggang sa huli, ano po, para makanta natin po yung crown of glory, crown of righteousness na ipinangako sa atin ng Panginoon hanggang sa huli. At ibahagi natin ito sa ating pamilya, ano po, araw-araw, makita yung legacy na may iwan natin sa kanila para pa maipagpatuloy nila yun sa linlahi, ano po. Salamat sa Diyos at siguro
nararamdaman na natin ng bawat isa ay talagang niyayakap ang righteousness ni God. Kaya nga nandito tayo nagpapaayos tayo at handang magpasakop sa Diyos. Ano po? Amen. God bless everyone. Sige po, pag wala na po, tayo po ay mag-share na po ng meron pa po ba? Si Karen Joy, nais mo bang magbahagi? At ako po ay play ng worship song. Kaya sabihin mo ngayon, Ate Lily. Opo. Kaya pala eh. Sige na si Scott para ikaw na. Good morning, everyone! Maraming salamat kay Tita Ay. At habang nakikinig ako kanina, ang ganda po. Ang ganda talaga ng almusal at napakasarap ng almusal natin. Lahat tinamaan at isa na po ako din natamaan, no? Natamaan po na, ay, ako yun yung dati. Hindi po ako pala mura. Kung kay Brother Paz, sabi ni Brother Paz, di ba, yung masamang pagmumura na yun, nagiging gag na lang, di ba? Ako naman po minsan mga bata, pagka yung nauubos na yung pasensya, minsan talagang pag sumusobra na sila, meron ako minsan, hindi maganda na sasabi, pero ginagawa ko, leche plan. Tapos si mama, leche plan. Ayan, nagaya po nila, leche plan, gano'n ako. Ay ba yung leche plan, mama? Yun, sinabi ko yung sa Japanese nga. Kasi sweet, sabi ko. Sweet kasi kayo, kaya mga leche plan kayo. Ganun na tayo pa sa kanila. Pero hindi nila alam na may na masama ang salita. Hindi ko po in-explain. Basta leche plan na lang para sweet, di ba? Kaya yun din minsan nila. At yun nga, na habang nakinig ako sa sinishare ni Tita Ay, medyo nagkaroon ng recall, ay, ganyan ako dati na yung bibig ko is hindi ko ginagamit sa tamang paraan na nilikha ko ng Panginoon para ang bibig is para sa pagpupuri sa Panginoon, para worshiping. At binigyan din ako ng Lord, ng gift na kantahan siya, binigyan ako, hindi naman ganun kaganda ang boses ko, pero yun yung desire ng puso ko noon pa po na gusto ko talagang maging singer ng Panginoon, maging isang niya talaga, yung sa sa church, ba tawag din, Ate Lily, yung kumakanta po talaga sa kanya. At salamat na Panginoon, napagbigyan ako ng Homey Christ Church, nila Ate Lily, nila Ate Janet, napagbigyan nila ako na nakakatayo ako sa stage at napapapurihan ko ang Panginoon, nagagamit ko yung binigay niyang gift sa akin, nakantahan ko siya, kahit hindi ganun kaganda ang boses ko, alam ko sa Panginoon perfect, kasi galing sa puso mo, yung pagpupuri mo. At ayun din nakita sa akin nung na-bless ako ng Holy Spirit, na sa pag-awit nga, maraming sa atin, talagang hindi na po sa akin, talagang sa bibig po natin, sorry po, sa bibig po talaga natin makikita kung paano natin i-worship ang Panginoon. At lahat na makikinig sa mga sinasabihin natin, na talagang mabibless yung tao, makikinig sa mga nasasabi natin. Pagka godly words na talaga ang lumalabas sa ating mga bibig, Kaya salamat sa Panginoon. At sabi nga rin nila Tita Ay, nila Brother Paz, nila Ate Jan, kayo po, kayo mga kapatid, isa-isa na po talaga tayo, Hindi pa talaga totally, perfect tayo, Nasa process pa rin po tayo na minsan nagkakamali tayo. Pero sa akin po, ang nakatulong po talaga sa akin is yung pagbabasa talaga ng Bible. Yan po yung number 1 na unti-unti na naging process yung buhay ko na talagang inaano ni Lord na talagang binabago niya unti-unti ako. Nauna po talaga sa pagsasalita ako. Hindi po ako ganito noon. Dati i-testimony ko din po yung pinag-pray ako nila Ate Janet sa stage, sa Homey Christ Church po talaga. Ang sabi ko sa bibig is, sorry po, bunganga. Tapos yung after po ng pray ko po noon, ako yung nag-lead ng opening prayer. After po noon, naituwid ako ng Ate Janet, hindi bunganga, kundi bibig, yung ganon. Kasi lumabas po sa bibig ko, yung habang nagpa-pray ako, imbis na bibig ang gamitin ko or labi, sinabi ko, bunganga, kumaga, hindi magandang pakinggan. Tapos live ko, di ba? Siyempre kay Lord yun. Kaya yung po, unti-unti kapag nakakapagsalita ako ng mga bagay pag dire-diretso ng salita ko, minsan, nandiyan na uudyukan ako ng Holy Spirit na, wait lang, break ka muna. Pag-isipan mo kung tama ba yung lalabas sa bibig mo. Ganun na po ako ngayon talaga. Kaya salamat sa Panginoon kasi kayo na po yung nakakausap ko, Nakakausap ko yung Lord, sa Bible. Kaya yun po yung step by step na ginagawa sa akin ng Panginoon through sa kanyang mabuting salita, sa Bible po talaga. Doon ko pa talaga napatunayan na yung pagbabago ko sa start ng pagbabasa ng Bible. Simula sa pagsasalita ako, sa pananamit ko, Minsan nakakapagbiro pa ako ng hindi maganda, pero nadudo na talaga na nauudyokan na ako agad ng Holy Spirit na oy, hindi na maganda, yung ganun talaga. At nandiyan na may mga kapatid ko, Sila Ate Lily, sila Ate Janet, sila Ate Maria, sila Ate Green, nandiyan po yung mga kapatid ko sa Homey Christ Church, Andulos family po, talagang
lagi akong kinupurot. Hindi naman po kinupurot ng sakit. Yung mga salita po talaga. At nasa akin din po yun, no? Nasa akin po yun, no? Kapag kayong gusto mo magpatuwid sa ating mga kapatid, no? May sakit, pero sabi nga, no? Sabi nga sa salita ng Panginoon, the truth will set you free. Di po ba? At ang sarap talaga pag free ka na, pagka na-free ka na sa mga ganun. Tatanggapin mo talaga, no? Kasi ganyan din ang Panginoon magsalita sa atin. Misa po masakit, pero nandudong talaga na malalaman natin, yung sakit may kasama pagmamahal. No? Kasi ganun din po tayo sa mga anak natin, no? Minsan napagsasalitaan natin sila ng hindi maganda. Talagang kasi nandudun yung love na gusto natin sila open your mind, open your heart, talagang ganun, katulad ng God, no? Talagang gusto natin sila ituwid. Ganun po ginagawa ng Lord sa atin. Kasama po yan yung mga pagsubok na dumadaan sa atin. Ganun niya po tayo tinutuwid. Yung mga pagsubok natin, problema natin, dyan niya dinadaan para mas malalong mapalapit po tayo sa Kanya. Kaya purihin ang Panginoon po. Maraming salamat kay Tita Ay. Maraming po salamat sa bawat isa. I love you all! I love you too. Salamat po. Salamat, Sis Kat. Oo, laki na ng pinagbago ni Sis Kat. Yung dati, hindi na siya yung ngayon. O, binago na siya ng Panginoon. Kaya salamat sa salita ng Diyos. I love you all. I love you all. Aalis na ako. Sige po, tayo po kung wala na pong magbabahagi. Salamat po, Tita Ay. Salamat po sa mga nagbahagi. At tayo po ay mag-worship sa Panginoon. Last. Sige. Amen. Basta ako. God bless. Sige, worship na lang. O pagkatapos na lang ng worship, sige. Worship po tayo. Napakagandang worship. At tayo po ay, ayan, baguhin tayo ng Diyos. Ito yung nagustuhan ng mga batir. Ayan. Yes, Lord. Hallelujah. Ay, HCC Levites. Ayan po. Ano ba yung baguhin? Baguhin mo. Baguhin mo. Ay, nawala. Sige po. Hey everyone, it's Mo Jackson here from DJ City. The idea of this video is Siya yung pumilos sa oras na ito at bigyan tayo ng puso katulad ni kawangis ng ating Panginoong Jesucristo na nagbigay sa atin ng kalalaan kung tayo magkaroon ng buhay na ganap. Aking Diyos, lumalapit sa'yo. Maraming salamat, Panginoon, guys, na makapangyarihan. Salamat, ibig, sa bawat isa sa amin. Higilitan mo po ang kawin ko at patuloy mo sa kagawain upang lahat ng nalulungan na nakasama ito. Patuloy kami at patuloy kayo sa pagpapatuloy. Sa'yo ang puso namin, sa'yo ang buhay namin, at alay namin ang walang hanggan. Gano'n din, Panginoon, sa mga pastor at pastora na naririto sa kasama namin. So, sila sa'yo sa'yo pagmamahal, ingatan mo kanilang mga ministeryo, ingatan mo ang mga ministeryo ng bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming mahalin, patuloy mo kaming patawarin aming mga kasalanan at maring mo ang pagmamahal mo ay hindi magbabago para sa bawat isa sa amin. Lahat ng makakasalamuhan namin sa bawat daaraanan namin, sa bawat pupuntahan namin, sa trabaho, sa pakikipag-usap sa mga leaders, pakikipag-usap sa kahit kanino, Lord God. Ikaw ang mauna, ikaw ang makita sa amin, kataupang Panginoon. Pagpalain mo kami lahat, pagpalain mo po ang Hundan si Christ at ang lahat ng mga sekta ng mga iglesia, iba-iba man ang mga iglesia namin, iba-iba man ang aming mga doktrina, Lord, ikaw lamang nag-iisa sa puso mo. Ang Espiritu mo ang natatanging handog namin. Ang Espiritu mo ang tanging gabay namin sa aming paglakad ng matuwid. Kaya Lord, ikaw ang aming daan, ikaw ang aming pag-ibig at ikaw ang aming provision, ikaw ang aming protector. Salamat sa sakripisyo mo sa pagkakapakulit sa prospelan sa aming mga kasalanan. Salamat sa lahat ng iyong mga biyaya at pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama. Salamat. Salamat sa mga kapatiran, lalo sigit, Lord God. Salamat sa group nito, Panginoon. Salamat din kay Janet, Lord God, sa buong puso niyang pagmamalasakit sa kapwa niya. Salamat sa kanyang mga kapatid. Salamat sa lahat. Salamat
sa kapatiran. Salamat sa lahat ng pag-ibig at pagmamahal, respeto at pang-unawa. Salamat Diyos. Ikaw ang pangunahing puntos ng buhay namin. Kaya sa amin, kami ay dumadalangin sa iyo ngayon. Bukas at kailanman, ikaw lang ang aming Diyos noon ngayon. At basta kailanman, sa pangalan mo, Diyos, pagpalain mo ang bawat lalakarin namin sa buong maghapon ito, Ama. Kung ano man ang aming lalakarin, ligtas mo sa magkakapahamak sa kuna at karamdaman at lahat ng gusto man ng kahit na nawalaan mo mga kalamidad. Lord, bigyan mo sila ng comfort, bigyan mo sila ng necessities, bigyan mo sila ng provisions para may taguyod ang mga nawala sa kanila. Lord, kahit balik mo sa kanila ang mga nawala sa kanila. Ganun din kami, Lord God, anumang mga nawala sa amin. Lord, hinihiling namin sa iyo na ibalik mo ito sa amin ang may pag-asa, Panginoon. Ikaw ang may tasok mapapurihan. Sa iyo ang papuri, Ama. Sa iyo ang papuri sa pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Salamat po, Tita Ay. Salamat ng marami. Yan po. Dahil it's time to say goodbye muli. Kita po tayo tomorrow. It's not goodbye. See you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow po. God bless everyone. God bless. God bless everyone. God bless. God bless. God bless. God bless God everyone. bless. Love you. Love you. Love you. God bless. Love you po, Tita Ay. God bless you. Tita Ay, tomorrow po muli. Ako po, gisingin mo ako. Yo. Oo, God bless. Bless Morning, everyone. Hi. Good na. God bless na. Bye-bye. Ingat. Ay, sino siya? Ate Ana? Apo. Aba, nagmukhang niya nga. Ay, ingat. Bumabata. Papasok na po sa work. Diyan eh, oh. Ingat kayo. God bless your work. God bless your work. Oh, thank you, thank you. Okay, alis na rin ako. Bye-bye. Oh, Janet, happy birthday. Love you. Salamat po pala lahat sa lahat ng bumate. Maraming salamat. God bless you back. Double. Michang si ganda, oh. Michang. Ay, ganda. Sandali. Tingnan mo daw, Papa. Ikaw si ganda. Sandali. Oh, ganda, oh. Hello, bye-bye ganda. Shigoto gambate. Kami sa may sumunod ko karam. Mua. Janet. Kawaii Michang. Sashi mo rin eh. Alis na kami. Bye-bye. Ingat po kayo. Off ko na. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Bye.